Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa buong buwan na 'to? Puwedeng nangyayari na 'tong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Puwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, dito dalawa yung tao. Dahil dalawa, di energy na lang sila lahat. Maganda naman. Kasi, kakaroon ng drive yung iba sa inyo. Nasundin ang kanilang passion. At the same time, matututo yung iba sa inyo o mafo-force, depende. Basta, ang dating, bukod sa magiging energetic sila dito, yung iba sa inyo, ay ibabalance nila ang kanilang emotion. Malamang may gustong achieve ang iba sa inyo. At tingin ko, makukuha nila tong gusto nilang ma-achieve. Kasi nandito tong 10 of Cups at 9 of Cups. So, magiging somewhat wise yung iba sa inyo sa pag-achieve ng kanyang goal. So, ngayon, iniisip ko, regarding family ba to? O love? Ano tong parang pinipursue ng iba sa inyo? O ipapursue pa lang. Pwedeng sa inyo mismo tumama tong reading o sa kakilala nyo, pero tingnan natin tong 10 of Cups. So, 10 of Cups, nandito ang the Sun, 6 of Swords, at High Priestess. Ang ganda Happiness, happiness Yeah lang, tungkol saan nga to? Anong klaseng happiness ba to? Family, love, o blessing? Blessing na yan. Out of these three words, dito tayo sa blessing. Kasi blessing din to Ito, magmumukha na itong progress. At itong High Priestess natin, kaloob ng Diyos o ng universe. So, nagmukha na itong divine guidance. So, more like blessing nga. So, sa madaling salita, may gustong ma-achieve yung iba sa inyo. At mukhang makukuha nila to. So, itong 9 of Cups, wish to
So, yung wish nila ay makukuha nila, in short. So, all about blessing. Breakthrough. Success. Yung sinasabi dito. So, depende sa inyo. Ano bang gusto nyo? Kaya lang, bago mangyari yan, para makuha nyo tong success, celebration, overall happiness, kailangan nyo umaksyon. Kailangan nyo umaksyon dito sa night of wands natin, para mapagtagumpayan ng mga dapat pagtagumpayan. At the same time, kailangan nyo nito. Itong King of Cups. Kailangan nyo maging wise sa pag-handle ng emotion. Mahirap kasi yan eh. Pero sa case na to, king to eh. So, matured siya sa pag-handle ng emotion. So, kailangan nyo maging wise. So, again, para mangyari lahat to, tong wish na magkakatotoo regarding blessing, overall abundance, kailangan nyo nito. Drive, energy, at pag-control ng emotion. So, pag sinabi natin blessing, overall na yan. Hindi lang siya love o family. Depende kung anong gusto nyong blessing. Pero again, kailangan ng effort at magaling mag-handle ng emotion para mangyari. Itong wish dito. Pero since 9 nga siya, imbis na 10, maganda sana kung 10 of cups yung dulo. Kasi wish granted na yun. Pag kasi 9, nasa process pa lang siya ng pag-manifest para sa akin. Sa ganitong sitwasyon at nauna nga yung 9. Nauna yung 10 sa 9. O, diba? Maganda kung nasa 10 na. Fulfillment na kasi yun. End of cycle pag 10. And 9 pa lang siya eh. So, nasa process pa lang siya ng pag-manifest. Makukuha naman yun eh. Alang kailangan maghintay. So, probably dito agad-agad mangyayari. So, kung mangyayari man siya, mga bandang patapos na yung buwan, bago mangyari o first 2 weeks ng April. Ganun. So, maaring dun siya mangyari sa last 2 weeks ng March o first 2 weeks ng April. Ganun. So, hindi siya agad-agad. Kasi nga base sa sequence, dapat 10 na siya. Bumalik siya sa 9 eh. Pero at least, possible pa rin. Hindi nga lang agad-agad. Anyways. Punta na tayo sa susunod. Hindi naman to love reading, so hindi na tayo gagamit ng mga clue. Punta na tayo dito. Ano pang masasabi nito? Ay. Journey, oh. Ibang senaryo. Naging 3.
Good lady. So, ang bida natin, ano nga ba itong good lady? Nakalimutan ko. Ang bida natin ay probably may edad. Babae, may edad. So, paano natin malalaman yung age niya? Mga 40 to. Edad nito mga 40. 40 patakas. O pwede rin boss. Boss tong taong to. O anyone na babae. Basta babae yan. Babaeng pinagkakatiwalaan ng iba sa inyo. Kasi good lady eh. Hindi mapagkakatiwalaan siya. So, doon tatama to. Pero malaki chance may edad na yan. 40 nga. May asawa. Pwede rin. Pero regardless kung may asawa o wala, basta 40. 40 na siya. Ngayon, ano to? Present tether. Journey. Baka makatanggap siya ng magandang balita. Okay? At ito ay regarding journey. Journey. E di, halimbawa may nilalakad siyang anything na may kinalaman sa traveling. Doon may good news. Halimbawa, may immigration. Nilakad niya yung process. Visa, halimbawa. Flight niya. Pang migrate. Possible. O sabihin natin may lakad siya. Tuloy ba? Oo. Possible. Halimbawa, nakaplano na to. Nakaschedule yung gala nila. Na kung sino mang kasama niya. Tuloy yan. O baka all of a sudden may magyakag sa babaeng to na gumala. Pwede rin. Kasi journey eh. Ano ba isipin mo? Pag journey, edi traveling. O ngayon, sabihin natin dito traveling. Yun nga, may nilalakad siya in general. Progress na siya. Ito. May nilalakad to. Anything na may kinalaman sa progress. Ito, good news. Ibig sabihin, may outcome na. O may improvement. Ngayon, halimbawa, ang nilalakad niya ay tungkol sa nasira niyang sasakyan. Yun, baka makatanggap siya ng mensahe na ayos na. Ayos na yung sasakyan nila na pinapaayos. O baka nilalakad niya yung papers. Bibili siya ng sasakyan. Wow. Pwede rin. Case-to-case basis kasi. Dahil general reading to eh. O baka gusto niyo bakasyon somewhere. Possible naman. O baka may magyakag sa kanya na yun nga, magbakasyon somewhere. Ano pa ba? Wala na akong maisip. I just got fucked. O baka may magbibisita sa kanya. Pwede rin. Nagmukha na itong visitation. Either siya yung gagala o may bibisita sa kanya. Yun yung news na matatanggap nitong babaeng to. Sakit na ulo ko.
Tatlo kasi. Usually, dalawa-dalawa. Ay, ba't ba? Dalawa-dalawa lang. Kinukuha kong card. Hirap kasi interpret eh. Kaya lang, naging tatlo. So, dito tayo sa dalawa para mabilis. Short illness o murky thoughts. Ito, sandali ang problema lang to, don't worry. Ano yung saglitan na problema? All about depression, sad to say. Kakaroon ng anxiety, depression yung iba sa inyo for some reason. Pero again, saglitan lang yan. Hindi yan magtatagal sa buong March. Kung ma-experience nyo, ay ma-overcome din agad. Oh, sad news. Oh. Problema nito. Ay. Well, yung sad news, maaaring manggaling dito sa house. So, probably, nasirang bahay. May nasira sa bahay. O pwedeng hindi makakabayad sa upa. May bibentahang bahay. Pwede rin na para bang sad news. Hindi natuloy. O inheritance siguro to bahay. Na para bang may sad news tungkol doon sa bahay. May magbabayad ng upa, hindi nakabayad. Kayo yung landlord, ano ba? O kayo yung tenant. Hindi kayo makabayad sa landlord, case-to-case basis. Ngayon, kung di yan literal na bahay, baka yan, family related issues na pwedeng mag-cause ng sad news. Parang masishake yung sense of safety ng iba sa inyo. O security, o comfort. Yun yung ikakasad dito. O baka may malaman kayo tungkol sa kapitbahay o yung kapitbahay ang mag-bring ng sadness sa inyo. Kasi bahay to. O baka yung kapitbahay mismo yung problema ng iba sa inyo. O magiging problema. Kung nangyayari na to ganun pa rin. Yung problem sa buong month, hindi pa na-solve. Pero yung kanina, kung ang problem ay kung ang problem ay mentality, mabilis lang mawawala. Pero dun sa mga binanggit ko, medyo alanganin dahil problem pa rin siya. Yung mga yon sa buong month. Yung katapusan ng month. Alliance. Decision. Well, marriage proposal? Posible? Para sa iba sa inyo, o baka kayo yung makareceive ng invitation regarding marriage. Wedding na talaga. Wedding invitation, pwede. O proposal pa lang, engagement proposal. Ngayon, ibang case, halimbawa, nilakad ng iba sa inyo yung divorce, annulment. So, may na siya, verdict. O baka ito pa lang yung ipaprocess ng iba sa inyo. Kasi kung pinarocess na to, may result na. Pero kung wala pong nangyayaring ganun,
at tingin ng iba sa inyo hindi na nga masosolve yung indifference sa pagitan ng mag-lovers, dyan hahantong to sa pag-file ng divorce papers o annulment. Wala pa palang divorce dito. Sa ibang bansa siguro, nasa ibang bansa. Pero nilalakad na raw yata yung divorce bill ba yun? Pero hindi pa yata approved, hindi ko sure. Pero parang nabasa kong ganun. For approval pa. Pero annulment possible dito sa Philippines. So, more like ganun na lang. Pero kung nasa abroad nga, edi divorce. Kung walang ganung case, may important decision ng gagawin. May important decision na kailangan gawin yung iba sa inyo o yung malapit sa inyo sa buong month. Pwedeng regarding reconciliation o anything na may kinalaman sa legal matters. Pwede rin tong signing ng contract, deal, advertisement, sponsorship, o anything, any form ng contract. O baka na to, job employment, new hired. Ano pa? O bagong karelasyon. Pwede rin, no? Decision. Baka may sasagutin yung iba sa inyo o may sasagot sa iba. May sasagutin yung iba sa inyo na you love interest o may sasagot sa iba sa inyo na crush. So, may possibility ng new romance pwede rin sa buong months na to. Case-to-case basis kasi general reading to So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa inyo. Saka may chance na kung dito tumama sa inyo, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo o kakilala o idol na maaring mabalitaan nyo na lang. Nasa kanila pala tumama itong mga nagsasabi ko. Anyways, kukuha na lang ako dito ng tatlong card. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to for the whole month. Responsibilities. Romance is interrupted. Duties come first. Oh, ito na yung proposal, Diba? Sabi ko sa inyo, possible to Malaki ang chance dahil maulit. Proposal, your romance is about to evolve and level up. So, dito na papasok yung new romance na magiging sila ng crush. Ayan. O engagement na to. O diretso wedding na. Wala na engagement party, diretso wedding na. Pwede. Kasi romance na nag-level up. Yun lang naman maisip. Diba? Ito, friendly support. Fairies, guides, and friends. Give aid. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Oh, now.